King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 469. True Lord Rank, ikalawa. Sa Cloud Sword Clan. Sa mga ulap, mayroong maraming mga gusali na nakausli na parang mga espada na tumutusok sa kalangitan. Sa gitna nila, isa sa mga gusali ang nakatayo. Nagbigay ito ng matinding hangarin at tila siya ang pinuno. Sa sandaling ito, ang sagradong lugar na ito, ang Sword Pavilion, ay umaapaw sa dugo. Sa harap ng Sword Pavilion, Arg, ang isang True Spirit Realm Elder ay sumigaw habang ang kanyang espada ay nahulog sa lupang may bahid ng dugo. Mayroong 4 o 5 eksperto sa True Spirit Realm doon na kasama niya na napatay sa isang laslas. Bukod sa kanila, mahigit 100 elite ang napatay. Ang mga nasa loob ng Sword Pavilion ay nagyelo. Lahat ay tumingin sa takot sa isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Ang babaeng ito na nakasuot ng simpleng damit ay tila nagniningning ng isang hindi nakikitang layunin na tumusok sa lahat ng nasa malapit. Ang eksenang ito ay lubos na katulad ng numero 1 Sword Genius mula noon. Ang taong dumurog sa bawat henyo ng 13 clans sa ilalim ng kanyang mga paa. Kang Yuyo, kahit gaano pa karami ang mapatay mo, hindi mo mapapaikot ang tubig sa cloud area. Ang pakikipaglaban sa Iron Dragon Alliance gamit ang iyong lakas ay pagpapakamatay. Isang lalaking nakabaluti na kulay berde ang bumungad sa kanya na may mabangis na ekspresyon. Mga guhitan ng mga sugat ng espada ay tumagos sa kanyang baluti na may gradong espiritual. Ang kultibasyon ng nakabaluti na lalaking ito ay umabot na sa huling yugto ng True Mystic Rank, katulad ni Kang Yuyo. Gayunpaman, sa labanan ngayon, ang nakabaluti na lalaki at ilang True Spirit Realms ay nagsama-sama at hindi pa rin natalo ang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Masyadong nakakatakot ang paraan ni Kang Yuyo. Mahigit 100 elite ang napatay niya. Lahat ng sumasalungat sa kanya ay patay na. Ang mga cultivator sa Sword Pavilion ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malalim. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Pupunta ako sa punong tanggapan ng Iron Dragon Alliance mamaya. Malamig na sabi ni Kang Yuyo. Pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering at ang mana, ang Daw of the Sword ni Kang Yuyo ay naging mas matalas, at ang kanyang landas ng pagpatay ay 100 beses na mas malakas kaysa dati. Maswerte pa rin si Kang Yuyo nang maalala niya ang mga nakatagpo niya sa Seven Sword Inheritance kasama ang iba pang mga henyo. Kung ang isa ay hindi malakas o sapat na mapagpasyahan, sila ay napatay sa Seven Sword Inheritance. Ang dahilan kung bakit siya makakabalik mula sa Seven Sword Inheritance ay dahil sa katotohanan na napangalagaan na niya ang potensyal ng Sword Intent, at napakaswerte niya. Hahaha, hindi ka ba natatakot na putulin ng hangin yang dila mo? Asong babae, balang araw, makakasama kita. Ang nakabaluti na lalaki ay umungal ng malakas. Ang espada ni Kang Yuyo ay biglang pumutok, na nagdulot ng isang nakakatusok na tili. Takbo. Nagbago ang ekspresyon ng nakabaluti na lalaki, at isang berdeng apoy ang lumitaw sa kanyang katawan nang maabot niya ang isang nakakatakot na bilis. Ang kasanayang kanyang nilinang ay naglalaman ng elemento ng hangin at umabot na sa sukdulan. Sa mga tuntunin ng bilis, maihahambing pa siya sa normal na True Lord ranks. Ito ang dahilan kung bakit siya ay patuloy na nakatayo hanggang ngayon. Mamatay. Naglaho ang espada ni Kang Yuyo. Jang. Gayunpaman, lumitaw ang isang punit na berdeng tansong espada. Nagbigay ito ng malamig at sinaunang aura, at tila walang kamatayan at kataas-taasan. Isang nakagigimbal na layunin ng espada ang nakalok sa nakabaluti na lalaki sa pamamagitan ng pisikal at mental na mga dimensyon ng enerhiya. Shua. Kinamayan ni Kang Yuyo ang kanyang kamay at isang malamig na sinag na kasing nipis ng sapot ng gagamba ang lumawak sa hangin. Tila napakabagal, ngunit nangyari ito sa isang iglap. Plop! Ang nakabaluti na lalaki ay nahulog mula sa langit na may dagwang sugat na nahati sa kalahati ang kanyang katawan. Sa Sword Pavilion, ang buong angkan ay hindi maiwasang huminga ng malalim habang nakatingin sa maalamat na babae na bumalik mula sa Sacred True Dragon Gathering. Shua. Isang babaeng nakasuot ng puti ang biglang sumulpot sa harap ni Kang Yuyo. Elder Bai. Yumoko si Kang Yuyo na may paggalang. Ang aura ng babaeng ito ay kapantay ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion.
Si Kang Yuyo ay hindi bumalik na mag-isa. Yuyo, ang lakas mo, natigilan kami. Bagamat nasa late stage ka lang na True Mystic rank, ang iyong mga pag-atake ay maaari ng banta sa mga nasa True Lord rank. Pinuri at nagbigay ng mataas na pagsusuri si Elder Bai. Ang mga cultivator ng sword ay dalubhasa sa opensa, at si Kang Yuyo ay isang taong nakaunawa sa layunin ng espada bilang karagdagan sa pagtanggap ng Seven Sword Inheritance. Sa kasamaang palad, may distansya pa rin sa pagitan ni Yu Tianhao, Zhao Feng, Jin Huang, at ng iba pa. Si Kang Yuyo ay walang anumang pagmamataas sa kanyang mukha. Bagamat napakataas ng kanyang lakas at talento at siya ang numero 1 henyo ng 10,000 Sword Clan, mayroon pa ring malinaw na agwat sa pagitan niya at ng mga napakahusay na kamanghamanghang henyo. Hihihi, hindi mo kailangan magpuri sa iba. Sa antas ng iyong talento at pangunawa, hindi ka nalalayo. Kung nagsimula ka sa parehong panimulang linya, maaari kang maihambing sa napakahusay na mga kahangahangang iyon. Ngumiti si Elder Bai at Ainal Alayan. Tumanggo si Kang Yuyo, tiwala sa kanyang mga pagpapabuti. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit siya bumalik sa lugar ng Cloud ay upang iligtas ang kanyang clan. Sa isang iglap lang, ang kapalaran ng Cloud Sword Clan ay binago ni Kang Yuyo. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ng 13 clans? Narinig ko na bumalik na si Zhao Feng. Tanong ni Kang Yuyo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikinig, ang kanyang ekspresyon ay nagsimulang maging solemn na. Nalaman ng lahat na siya ay napaka-curious tungkol kay Zhao Feng. Alam ng ilan mula sa Cloud Sword Clan na natalo si Kang Yuyo kay Zhao Feng noon. Ngayong nakabalik na siya sa Cloud area, baka hamanin niya ito na bawiin ang titulo ng numero 1. Natalo ang 3 True Lord ranks ng mag-isa. Si Zhao Feng. Naging napakalakas na. Bumilis ang tibok ng puso ni Kang Yuyo sa narinig. Maging si Elder Bai ay puno ng pagtataka. Si Elder Bai siyang ay nanood ng Sacred True Dragon Gathering. Sa puntong iyon, si Zhao Feng ay malayo pa sa True Lord rank. Talagang karapat-dapat siyang maging isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Malamang si Yu Tianhao lang ang nasa parehong antas sa buong kontinente. Hindi napigilan ni Elder Bai siyang na mapabuntong hininga. Kinailangan niyang aminin na ang lakas ng 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo ay umabot sa isang yugto kung saan sila ay mas malakas pa kaysa sa ilan sa mga nakatatandang henerasyon, lalo na sina Zhao Feng at Yu Tianhao. Gayunpaman, si Zhao Feng ay misteryosong nawala sa loob ng ilang buwan. Hamanin ko siya bago ako umalis sa Cloud area, gaano man siya kalakas. Isang malakas na surge ng sword intent ang lumitaw sa mga mata ni Kang Yuyo. Parang pinipilit ni Zhao Feng, ang layunin ng espada ni Kang Yuyo ay tila patuloy na umaakyat. Tumanggo si Elder Bai siyang. Yaong mga nagsanay sa Taybak ay nangangailangan ng isang hindi masisira na kalooban upang patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa langit at lupa. Sa lugar ng ulap, 13 bansa. Sa loob lamang ng isang buwan, nagbago ang buong sitwasyon. Halos kalahati ng clans ay nakatakas sa kontrol ng Iron Dragon Alliance, at ang simula ng lahat ay ang Broken Moon Clan. Tinalo ni Zhao Feng ang 3 Palace Lord at pinilit ang True Lord Taishao na sumuko. Sinira na rin niya ang kontrata ng dugo. Bago pumasok sa pag-iisa, inutusan din ni Zhao Feng ang ilang mga eksperto, kasama sila ni Lin Tong, na tulungan ang 2 pang Moon Clans, ang Lin Moon Clan at ang Silver Moon Clan. Hiniling ni Zhao Yufei kay Zhao Feng na tulungan ang Lin Moon Clan pabalik sa Purple Saint Ruins. Broken Moon Clan, Lin Moon Clan, Silver Moon Clan, Cloud Sword Clan. Lahat ng clans na ito ay nakatakas sa kontrol ng Iron Dragon Alliance at nabawi ang kanilang kalayaan. Sa panahong ito, nagsimulang tumuloy ang Dragon Killing Alliance, na pinamumunuan ni Old Su at ng mga elite ng Skyreach Country, patungo sa 13 bansa. Ang 13 bansa ay hindi na bahagi ng lugar na kinokontrol ng Iron Dragon Alliance, kung saan ang Broken Moon Clan ang nagsisilbing sentro. Tinulungan ni Old Su ang mga clans na mabawi ang kanilang kalayaan habang nililinis din ang puwersa ng Iron Dragon Alliance sa loob ng 13 bansa. Maayos ang pag-usad ng lahat. Ayon sa kanilang deal, si Old Su ang may pananagutan sa paglilinis at pangangalap ng impormasyon. Sa araw na ito, sa Broken Moon Clan. So, isang aura sa True Lord rank ang bumaba sa Sky Moon Mountain.
Sino ta? Ang True Lord Taishao, na nagbabantay sa bundok, ay umungal. True Lord Taishao, sana ay maayos ka. Isang matanda na may puting balbas ang lumutang sa harapan ng Broken Moon Clan. Old Monster Su, ikaw ba? Ang True Lord Taishao ay may pangit na ekspresyon. Bago pa man nakapasok ang Scarlet Moon Demonic Religion sa Cloud Area, ang malalakas na bansang kinabibilangan ng dalawang ito ay nasa magkasalungat na panig. Mayroon akong mahalagang balita na kailangang pag-usapan kay Zhao Fang. Hindi nagtagal ay pumasok sa paksa ang matandang Su na may apurahang tono. Kung ang isang normal na eksperto ay gustong makita si Zhao Fang, ito ay halos imposible, ngunit ito ay si Old Su, isang True Lord rank na pinuno rin ng Dragon Killing Alliance. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagpasa kay True Lord Taishao. Hindi mo ba alam na si Zhao Fang ay nag-iisa at hindi makakakita ng sinuman? Malamig ang mukha ni True Lord Taishao. Napakahalaga ng balitang ito para sa Cloud Area. Sumugod ang Old Su. Walang sinabi ang True Lord Taishao at itinuro ang isang bulwagan sa kabundukan. Naramdaman ni Old Su na ang Heaven Earth Yuan Chi sa lugar na iyon ay sobrang sensitibo. Ang bola ng hangin at kidlat ay paminsan-minsan ay nagdulot ng pagkulog at pagbuhos ng ulan. Weng! Isang malalim na ugong ang umalangaw-ngaw sa hangin, na para bang nagsabay-sabay ang hangin at kidlat at nilalamon ng halimaw ang bolang ito. Makalipas ang kalahating araw, ang bola ng hangin at kidlat ay nagsimulang mag-compress sa isang whirlpool na lumikha ng mga alon ng kidlat. Naabot na niya ang huling bahagi. Si True Lord Taishao ay nag-inspeksyon ng mabuti. Sa nakalipas na ilang araw, binibigyang pansin niya ang sitwasyon ni Zhao Fang. Nakakapasok siya sa True Lord rank. Ang Old Su ay may kakaibang ekspresyon. Ang kalangitan ay umaalon sa kidlat at hangin, at mayroong isang mapanirang aura na naging sanhi ng True Spirit Chi sa loob ng Old Su at ng True Lord Taishao na maging mabigat at hindi mapalagay. King of Gods, Kabanata 470. True Lord rank, 3. Sa itaas ng bulwagan, ang bola ng hangin at kidlat ay nagsimulang mag-condense sa isang whirlpool, at makikita ang mga alon ng kidlat. Weng! Ang whirlpool ng hangin at kidlat ay nagsimulang umikot ng pabilis habang ang nakakapangilabot na alulong ay pinakawalan. Ang Yuan Chi sa hangin ay nagsimulang makipag-ugnayan sa kidlat at hangin. Ang pinagmulan nito ay nagmula kay Zhao Fang. Kalahating milya ang layo, nagkatinginan ang dalawang True Lord ranks na may gulat sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ng True Lord rank ang kumalat sa ilang milya. Sa kabutihang palad, ang lugar na pinili ni Zhao Fang ay liblib, ngunit kahit noon pa man, ang buong Broken Moon Clan ay nakadama ng pagkabalisa. Boom! Tinakpan ng maitim na ulap ang kalangitan sa itaas ng Sky Moon Mountain at ang magulong hangin at kidlat ay tumawid ng ilang milya. Ang ganitong pagpapakita ng kalikasan ay naging sanhi ng pagkabalisa ng buong Broken Moon Clan. Sa loob ng bulwagan, ang asol na buhok ng isang kabataan ay kumakaway sa hangin habang paminsan-minsan ay kumikislap ang liwanag sa kanyang mukha at isang sinag ng hangin at kidlat na konektado sa whirlpool sa itaas. Isa sa kalikasan. Konsentrasyon. Xin Huang, hindi ko akalain na ang iyong mga hangarin ay magiging magkatugma sa kalikasan at makakatulong sa akin ng labis na makapasok sa True Lord rank. Napuno ng saya ang mga mata ng binata. Sa sandaling ito, naabot na ni Zhao Fang ang huling hakbang. Sa totoo lang, wala siyang bottleneck nang maabot ang True Lord rank, ngunit ang oras ng paghahanda ay mas mahaba kaysa sa inaasahan niya. Sa isang banda, kailangan ni Zhao Fang na pagbutihin ang kanyang source of true spirit. Sa kabilang banda, ang makapangyarihang kaluluwa ni Zhao Fang ay may hindi kapani-paniwalang epekto sa prosesong ito. Ang pagiging isa sa kalikasan ni Xin Huang at ang Wood Spirit Soul Essence ay nagbigay kay Zhao Fang ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa isip niya, nagsalubong ang iba't ibang uri ng pangunawa at layunin na parang mga spark na nagdulot ng apoy. Huwalala! Boom! Ang mga ekspresyon ng dalawang True Lord ranks ay solemn na habang nakatingin sila sa malakas na hangin at kidlat. Ang sakuna na ito ay sapat na upang sirain ang isang nayon, at ang mga elder ng Broken Moon Clan ay nagbukas pa ng proteksyon na hanay kung sakaling ang sakuna na ito ay hindi makontrol. Buksan. Isang sigaw ang nagmula sa loob ng bulwagan. Basag.
Isang sinag ng hangin at kidlat na may kapal ng kamao ang agad na bumasag sa madilim na kalangitan. Huwalala. Bumuhos ang ulan at ipinakita ang maliwanag na araw. Pakiramdam ng mga disipulo ng Broken Moon Clan ay parang pumasok sila sa ibang mundo. Ilang sandali lang ang nakalipas, isang malakas na magulong aura ang tila kayang sirain ang Broken Moon Clan anumang sandali. Boom! Dumagundong ang kulog sa kalangitan at lumitaw ang isang bahaghari. Sa parehong pagkakataon, isang bagong True Lord rank aura ang bumalot ng ilang milya. Nakalusot siya. Ang dalisay ng aura. Hindi ito isang bagay na maaaring ihambing sa isang panimulang yugto ng True Lord rank. Ang dalawang True Lord ranks ay natigilan. Nalampasan ni Zhao Fang ang panimulang yugto ng True Lord rank at dumiretso sa maagang yugto na True Lord rank, na nakakatipid ng mga taon ng oras. Sa puntong ito pa lang ay nakaramdam na ng pagkabugbog ang dalawang True Lord ranks. Higit pa rito, bahagyang lumakas din ang mental energy ni Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng purong mental energy, nalampasan niya ang maagang yugto na True Lord rank. Isang arko ng kidlat ang kumislap sa hangin at lumitaw sa harap ng dalawang True Lord ranks. Kaagad pagkatapos noon, isang nakakamanhid na sensasyon ang naging dahilan upang manginig ang puso ni Old Su at ng True Lord Tai Xiao. Huminga ng malalim ang dalawa at tumingin sa asol na buhok na may masalimuot na emosyon. Matapos maabot ang True Lord rank, si Zhao Fang ay tila naging isa sa hangin at kidlat sa malapit, hindi makita. Binabati kita, Brother Zhao sa pag-abot sa True Lord rank. Pag-abot sa maagang yugto ng True Lord rank mula sa True Mystic rank sa isang hakbang. Ikaw na siguro ang pinakamalakas na tao sa Cloud area. Masaya si Old Su at True Lord Tai Xiao, ngunit sabay silang bumantong hininga. Hindi nagtagal ay lumitaw ang tunog ng paglipad at ang mga upper echelon ng Broken Moon Clan, kasama si Clan Master Yang Gan at ang kumpanya, ay dumating upang magbigay ng kanilang pagbati. Ang buong clan ay napuno ng isang masayang saloobin. Ang pagsilang ng isang True Lord rank ay sapat na upang baguhin ang sitwasyon ng Cloud area. Ang bilang ng mga True Lord ranks dito ay sapat na maliit para mabilang sa isang kamay at lahat sila ay pinakamataas na pinuno. Para sa isang maliit na puwersa tulad ng Broken Moon Clan, ang pagsilang ng isang True Lord rank ay isang himala. Kahit sa Canopy Great Country, maaaring magkaroon ng malaking epekto ang True Lord rank. Kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya, Central Hall Division. Sina Zhao Fang, Old Su, Tai Xiao, First Elder, Yang Gan, at ilan sa mga nakatataas na echelon ay nagtipon. Matapos umalis sa pag-iisa, halos naiintindihan ni Zhao Fang ang sitwasyon ng 13 bansa. Ang lahat ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Sa Broken Moon Clan bilang sentro, nagsimulang tumakas ang ibang puwersa sa kontrol ng Iron Dragon Alliance. Bilang karagdagan, si Kang Yuyu mula sa Cloud Sword Clan ay bumalik at pumatay ng isang grupo ng mga tao mula sa Iron Dragon Alliance. Siyempre, ang pinakamaraming nagawa ay si Zhao Fang pa rin. Natalo niya ang 3 Palace Lord at sinira ang kontrata ng dugo. Ang kwento ni Zhao Fang ay isang alamat. Ang kanyang pangalan at katanyagan ay nagsimulang kumalat sa buong Cloud area, at sa ilang chismis, siya pa nga ang nakoronahan bilang pinakamalakas sa Cloud area. Old Su, ano ang kailangan mong pag-usapan dahil nagmamadali kang dumating? Lumingon ang tingin ni Zhao Fang kay Old Su. Naramdaman niya ang aura ni Old Su habang siya ay nasa pag-iisa. Ang kapangyarihan ng Iron Dragon Alliance ay nakakalat sa bawat sulok ng Cloud area. Hindi lihim na suportado sila ng Scarlet Moon Demonic Religion. Halimbawa, ang Palace Lord Yulong, ang Blood Corps Palace Lord, at ilang Core Elder ay pawang mula sa Scarlet Moon Demonic Religion. Ilang araw ang nakalipas, nakatanggap ang Dragon Killing Alliance ng ilang masamang balita. Nagsimulang maging mas solemn na ang boses ng Old Su. Masamang balita. Tumalon ang puso ng lahat. Sa lugar sa tabi ng 2 malalakas na bansa at ang 13 countries, nagkaroon ng mga pagpapakita ng Scarlet Moon Demonic Religion at ang mga elite ng Iron Dragon Alliance. Sabi ng Old Su, Scarlet Moon Demonic Religion. Nagsimula na bang muling mabuhay ang dakilang kapangyarihang ito? Ang mga alon ay lumitaw sa First Elder, Yang Gan, at mga puso ng iba pa.
Si Zhao Feng ang kalmado at hindi kasing takot sa Scarlet Moon demonic religion gaya ng dati. Also, kailangan kong bigyang pansin ang mga aksyon ng Iron Dragon Alliance. Sa tingin ko, ang Iron Dragon Alliance ay hindi bababa ng ganoon kadali, at malapit na silang mag-counter-attack. Kumpiyansa na sabi ni Zhao Feng. Paano ka nakakasigurado? Bahagyang nagulat ang Oldso. Ang alyansa ay sumailalim sa maraming pagbabantay upang magkaroon ng ganoong conclusion. Malamig na ngumisi si Zhao Feng. Dahil ang Palace Lord Yulong ay nasa 13 countries pa rin. Maaari ko siyang puntahan kahit kailan ko gusto at tapusin din ang iba. Damang-dama pa rin ang God Eye Mark Zhao Feng na iniwan sa Palace Lord Yulong. Sa pamamagitan ng markang ito, makumpirma ni Zhao Feng na ang Palace Lord Yulong ay hindi pa nakabalik sa Iron Dragon Country at nasa 13 bansa pa rin. Sa trail na ito, maaaring muling salakayin ni Zhao Feng ang upper echelons ng Iron Dragon Alliance. Pagkatapos noon, nagsimulang talakayin sina Old Su at Zhao Feng kung paano linisin ang spawn ng Iron Dragon Alliance at Scarlet Moon demonic religion. Sa panahong ito, inihayag ni True Lord Tai Xiao ang ilang sikreto ng Iron Dragon Alliance at Scarlet Moon demonic religion. Makalipas ang isang oras, lumabas si Zhao Feng sa Central Hall. Inikat niya ang kanyang kaliwang mata at naramdaman na ang direksyon ng Palace Lord Yulong ay malapit sa kung saan sinabi ni Old Su na lumitaw ang mga itlog ng Scarlet Moon demonic religion. Ngayong naabot ko na ang True Lord rank, ang kailangan ko lang gawin ay tumutok sa Wind Lightning Stone Tablet at sa Imperial Spear, na maaaring magpataas ng lakas sa aking labanan. Sa oras na iyon, walang sino man sa ilalim ng Origin Core Realm ang magiging kapareha ko. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Ang Wind Lightning Stone Tablet ang kanyang pangunahing pinagmumulan ng pagpapabuti. Tulad ng para sa Palace Lord Yulong, hanggat wala siyang naramdaman ng itakda ang marka, halos imposibleng mahanap ito pagkatapos. Nangangahulugan ito na ilang oras na lang bago hinabol ni Zhao Feng ang Palace Lord Yulong. Habang nag-iisip si Zhao Feng, isang tili ang nagmula sa malapit sa Broken Moon Clan at ang aura ng Sword Intent ay tila tumagos sa kalawakan. Ang mga puso ng mga disipulo ng Broken Moon Clan ay nanlamig. Gaano kalakas ang kaluluwa ni Zhao Feng? Naiintindihan niya ang Tao of the Soul at napakasensitibo sa layunin ng espada na maaaring umabot sa dimensyon ng kaluluwa. Sa harap ng Broken Moon Clan, isang malamig na lalaki ang nakaharap sa isang babaeng nakasuot ng simpleng damit. Scarlet Demon Moon Eye, Demonic Hell Azure. Ang mga mata ni Lintong ay naging itim at nabuo ang isang madugong demonyong buwan. Weng. Isang malademonyong buwan na pulang dugo ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Kang Yuyo sa kalahating hindi matukoy na paraan at naglabas ng malaimpyernong aura na nagpadala ng mga nakakatakot na eksena patungo sa kanya, na lumikha ng kaguluhan sa kanyang isipan. Nagsalubong ang mga kilay ni Kang Yuyo at nakaramdam siya ng pagkabalisa sa ilang sandali, ngunit ang layunin ng espada sa kanyang katawan ay naging matalas at matalas. Ang mga galamay na pula ng dugo ay lumawak mula sa pulang dugo na demonyong buwan at sinubukan siyang kaladkarin sa impyerno. Pamana ng Seven Sword, Heavenly Despair Killing Sword. Si Kang Yuyo ay naglaslas pasulong gamit ang isang berdeng tansong talam na nagpapalabas ng malamig na layunin ng pagpatay. King of Gods, Kabanata 471. Pagharap sa Sword Intent. Seven Sword Inheritance, Heavenly Despair Killing Sword. Shua. Isang magandang sinag ng malamig na liwanag ang nawasak mula sa punit-punit na espada. Tila winasak nito ang kawalan at binago ang paglipas ng panahon. Basag. Ang kulay dugo na demonyong buwan na nilikha ni Lintong ay nabasag at ang mga nakakatakot na eksena mula sa demonyong impyerno ay nawala. Sa sandaling iyon, isang malamig na pagpatay na layunin na puno ng pagpatay ang dumaan sa kanyang katawan. Wah! Nanginginig ang katawan ni Lintong habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo at pumuti. Seven Sword Inheritance. Ikaw. May lumabas na dugo sa mga mata ni Lintong. Ang pag-atake ni Kang Yuyo ay hindi lamang nasira ang kanyang diskarte, inatake din nito ang kanyang eye bloodline. Ang sagupaan ng dalawang ito ay tumagal lamang ng ilang segundo at ginamit na ni Lintong ang kanyang pinakamalakas na kasanayan. Hindi lang siya natalo, ang kanyang mga mata ay nasugatan pa ni Kang Yuyo. Natalo ako. Nanlumo si Lintong.
Natalo rin siya kay Kang Yuyu noon, at bagamat pareho silang nakagawa ng malalaking improvement, mas malaki na ngayon ang distansya sa pagitan nila. Sa mga tuntunin ng talento at pundasyon ng bloodline, nagkaroon si Lintong ng kalamangan, ngunit nakapasok si Kang Yuyu sa Seven Sword Inheritance at natanggap ang Core Inheritance. Ang kanyang mga pag-atake ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas at maaari pa nilang masira ang pagkakaiba sa paglilinang. Hindi ikaw ang kalaban ko. Mahina ang boses ni Kang Yuyu. Bagamat hindi pa niya naaabot ang True Lord rank, ang kanyang opensa ay walang kapantay sa mga mas mababa sa True Lord rank. Maaari pa niyang banta ang mga nasa True Lord rank. Shua. Sa isang malamig na flash, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puti. Sino ito? Nanlamig ang mukha ni Lintong. Nalampasan na ng babaeng nakaputi ang bilis ng kanyang paningin. Elder Bai, nandito ako para hamanin si Zhao Fang. Sana hindi ka na makialam. Sabi ni Kang Yuyu. Ngumiti ang babaeng nakaputi. Paanong hindi niya malalaman ang nararamdaman ni Kang Yuyu? Ngunit lumingon ang kanyang mga mata kay Lintong at nanlamig ang kanyang mukha. Junior, ano ang relasyon mo sa Scarlet Moon Demonic Religion? Ang iyong husay at bloodline ng mata ay tiyak na konektado sa Scarlet Moon Inheritance. Ang boses ni Elder Bai ay naglalaman ng malamig na layunin ng pagpatay at malamig na suminok si Lintong. Ang mental energy pressure mula kay Elder Bai ay mas malakas kaysa sa apat na Palace Lords of the Iron Dragon Religion. Ang mga mata nito ay parang mga espadang tumutusok sa puso niya. Alam niya na kung ang isang eksperto sa antas na ito ay gustong pumatay sa kanya, ito ay mag-iisip lamang. Sa pagharap sa pagtatanong ni Elder Bai, nahulog ang puso ni Lintong. Ang Scarlet Moon Demonic Religion ay talagang nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya at nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa Scarlet Moon Inheritance. Gayunpaman, ang Scarlet Moon Demonic Religion ay ang kaaway ng buong kontinente at nakasakit ng hindi mabilang na puwersa. So, sa sandaling ito, lumabas sina True Lord Tai Xiao at Old So. Sino ang nang-ahas na hamanin ang Broken Moon Clan? Bumaba mula sa langit ang walang emosyong boses ni True Lord Tai Xiao. Ayon sa blood contract, kailangan niyang protektahan ang clan. Dalawang maagang yugto ng True Lord ranks. Nagulat ang mga mata ni Elder Bai. Ang True Lord ranks ay ang pinakamataas na pag-iral kahit sa malalaking bansa, at ang malayong clan na ito ay may dalawa. Siyempre, ang mga mata ni Elder Bai ay sumulyap lamang sa True Lord Tai Xiao at Old So. Hindi niya talaga inilagay ang mga ito sa kanyang mga mata. Siya tumingin ng malamig na may paghamak at kawalang sigla. Nanlamig ang katawan ni True Lord Tai Xiao at Old So habang ang kanilang mga ekspresyon ay naging gulat. Ang sulyap ni Elder Bai ay tila tumagos sa kanilang mga puso at, sa isang tingin lamang, ang dalawa ay hindi nang ahas na lumingon. Pick True Lord rank. Bulalas ni Old So at True Lord Tai Xiao. Agad na huminga ng malalim ang dalawa at umaktong parang kaharap ang isang malaking kalaban. Sa kabutihang palad, si Elder Bai ay tila hindi isinasapuso ang dalawang True Lord ranks at bumalik kay Lintong. Namuti ang mukha ni Lintong at para siyang nahulog sa bangin. Sinabi sa kanya ng instinct na ang babaeng nasa harapan niya ay malamang na mas malakas kaysa sino man sa cloud area. Maliwanag talaga ang mga mata ni Senior. Ang isang ito ay dating miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion ngunit umalis na ngayon. Masasabi lang ni Lintong. Sa ikalawang pagtapos niyang sabihin ito, tila naging espada ang babaeng nakaputi. Naramdaman ni Lintong ang pagkulong sa kanya ng layong pagpatay. Puno ng malamig na pawis ang likod niya at hindi man lang naglakas loob na gumalaw. Parehong nagbago ang mga ekspresyon ni Old So at True Lord Tai Xiao. Kung talagang gustong patayin ng Elder Bai na ito si Lintong, baka hindi nila siya mapigilan. Hihihi, karangalan ng Broken Moon Clan na magkaroon ng eksperto mula sa 10,000 Sword Clan. Isang mainit na tawa ang umalangaw-ngaw sa pagbaba ng hangin at kidlat. Isang malambot na simoy ng hangin at isang banayad na pamamanhid na sensasyon ang lumitaw. Shua! Lumitaw sa langit ang isang asol na buhok na kabataan at tila nagyelo ang hangin. Ikaw. Talagang karapat-dapat kang maging isa sa dalawang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Sa loob lang ng ilang buwan, naabot mo na ang True Lord rank.
Isang matalim na liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Elder Bai nang makilala niya kaagad ang pagkakakilanlan ng binata. Agad na nawala ang pressure kay Lintong at muntik na siyang matamba sa pagdating ni Zhao Fang. Ang ibang True Lord ranks ay parehong nagpakawala ng hininga. Karamihan sa mga taong naroroon, kabilang si Lintong, ay naguguluhan. Kilala ng taong ito si Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong tao sa Cloud Area ang nakakaalam ng mga nagawa ni Zhao Fang sa Sacred True Dragon Gathering. 10,000 Sword Clan. Ang numero 1 Sword Clan sa Northern Continent. Parehong huminga ng malamig si Old Su at True Lord Tai Xiao. Kahit na ang Cloud Area ay alam ang pangalan ng 10,000 Sword Clan. Sa Northern Continent, ang Heavenly Yuan Clan ang pinakamalakas at isa sa 10 pinakamalakas na puwersa. Ang 10,000 Sword Clan ay isang puwersa na nasa ibaba mismo ng Heavenly Yuan Clan at sapat na upang sirain ang dalawang malalakas na bansa. Hindi nakakagulat na hindi niya tayo inilagay sa kanyang mga mata. Naunawaan ni True Lord Tai Xiao. Ang clan at lakas ng kalaban ay nalampasan siya at si Old Su. Salamat sa papuri ng senior. Maswerte lang ako at nag-effort. Ang katayuan ng napakahusay na kamangha-manghang henyo ay hindi akin. Mapagpakumbaba na sagot ni Zhao Fang. Sa totoo lang, itong Elder Bai na nasa harapan niya ay nagbigay sa kanya ng kaunting pressure at maging ng pakiramdam ng panganib. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa pinakamataas na True Lord rank at siya ay isang cultivator ng espada. Sa mga kaparehong cultivation, ang mga nagsanay sa Tao of the Sword ang may pinakamalakas na opensa. Ang lakas ng labanan ni Elder Bai ay hindi bababa sa katumbas ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Nakakatakot ang potensyal ng batang ito. Anong sikreto ang nasa loob ng manang pinuntahan niya? Kumikislap ang mga mata ni Elder Bai habang nakatingin kay Zhao Fang. Bumalik sa Sacred True Dragon Gathering, sina Zhao Fang at Zhao Yufei ay parehong pumasok sa misteryosong mana. Mula sa aura ng misteryosong pamana, malamang na nalampasan nito ang 4 na dakilang pamana, dahil naitulak man lang nito ang bahagi ng Heaven's Legacy Inheritance palayo. Hindi lamang interesado si Elder Bai sa hindi kilalang pamana na ito, maging ang mga sovereigns mula sa Sacred Alliance ay magiging interesado. Elder Bai, sana hindi ka makialam sa pakikipagsapalaran ko kay Zhao Fang. Ang figure ni Kang Yuyo ay kumislap sa harap ni Zhao Fang. Mabuti. Umiling si Elder Bai at pumunta upang manood. Alam niyang malinaw kung gaano kabaluktot si Kang Yuyo dito. Kahit na si Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa inaasahan, hahamunin pa rin siya ni Kang Yuyo. Ito ay isang magsasaka ng espada, isang taong may makapangyarihang paniniwala. Kang Yuyo, marami kang pinagbuti. Kung ako iyon bago ako nakalusot sa True Lord rank, magkakaroon tayo ng malaking laban, pero ngayon. Nanghihinayang sabi ni Zhao Fang. Hindi pa nagtagal, naabot na niya ang maagang yugto ng True Lord rank, at malaki ang pagkakaiba ng cultivation sa pagitan nilang dalawa. Sina Kang Yuyo at Elder Bai ay parehong may tame time na ekspresyon. Bago dumating si Kang Yuyo para hamanin si Zhao Fang, narinig niya na ang cultivation ni Zhao Fang ay nasa True Mystic rank pa rin. Gayunpaman, nang dumating siya sa Broken Moon Clan, tumalon na si Zhao Fang sa early stage na True Lord rank. Zhao Fang, huwag masyadong maagang magsalita ng iyong mga salita. Nakapatay din ako ng mga henyo sa True Lord rank sa 7 Sword Inheritance. Ang mga mata ni Kang Yuyo ay napuno ng sword intent at ang aura na ito ay nagdulot ng malakas na alon sa puso ng mga taong naruroon. Parehong naramdaman ni Old Su at True Lord Tai Xiao na nanginginig ang kanilang mga puso. Kung titingnan pa nila ang mga mata ni Kang Yuyo, sasakit ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, si Kang Yuyo ay tila naging isang espada, at ang punit-punit na espada sa kanyang kamay ay umuugong sa lakas ng oras. Shoo! Bago pa man dumating ang pag-atake, ang layunin ng espada ni Kang Yuyo ay naglabas na ng malamig na aura na puno ng pagpatay. Nasulyapan ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang talas ng Mental Energy Dimension na maaaring pumatay ng mga multo. Ang gayong malakas na pag-atake ay agad na bumaril kay Zhao Fang at halos hindi maiiwasan ang pag-ataking ito ng Mental Energy. Ice Soul Shooting Line. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay bumaril ng isang sinag ng ice blue light na hamarang sa layunin ng espada ni Kang Yuyo. Nablock ang layunin ng espada.
Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Kang Yuyo at Elder Bai. Paano niya nagawa ito? Ang mga pag-atake ng Sword Intent ay mas mabilis kaysa sa normal na pag-atake ng Mental Energy at si Kang Yuyo ang taong unang umatake. Ang puso ni Elder Bai ay nanginginig sa hindi makapaniwala. Ang mga cultivator ng espada ay maaaring bumuo ng layunin ng espada na maaaring kontrahin ang mga ilusyon ng enerhiya ng kaisipan at mga diskarte sa mata sa isang tiyak na antas. Umatras si Kang Yuyo. Ang kanyang sword intent attack ay hindi lamang napigilan ni Zhao Fang, ang lamig ay nag-counter-attack pa. Agad na bumagal ang katawan at isip ni Kang Yuyo, ngunit sa kabutihang palad ay lumaki ang kanyang layunin sa espada pagkatapos niyang makapasok sa Seven Sword Inheritance at mabilis niyang winasak ang lamig. Ang harapin ang layunin ng espada gamit ang bloodline ng kanyang mata. Isang halimaw lang na tulad niya ang makakagawa nito. Pinigilan ni Lintong ang mga alon sa kanyang puso. Masasabi niyang hindi seryoso si Zhao Fang. Hindi maisip kung anong uri ng kasanayan mayroon si Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 472. Ang pag-aalala ni Elder Bai. Sa himpapawid, ang maikling sagupaan ni Zhao Fang at Kang Yuyo ay naiintindihan lamang ng mga nasa True Spirit Realm. Ang mga mata ni Elder Bai ay puno ng pagkabigla at ang kanyang ekspresyon ay solemna. Zhao Fang, nalampasan mo na ang mga pagtatansya ko, ngunit kasi simula pa lang ng laban natin. Pagkatapos lumabas sa Seven Sword Inheritance, ang pakay ko ay ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang layunin ng espada ni Kang Yuyo ay patuloy na tumataas at ang kanyang kalooban ay naging mas malakas. Shua! Isang ripple na makikita sa mata ang nagsimulang mabuo mula sa punit-punit na espada. Huminto ito sa isang tunog na nagpayanig sa kaluluwa. Nabuo ang isang nakadurog na layunin ng espada na nagdulot ng matinding pressure sa dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip, at nayanig ang puso ng iba sa True Spirit Realm. Walang ibang sword intent na kasing lakas nito sa loob ng cloud area. Ang layunin ng espada na ito ay nangingibabaw na maaari nitong banta at atakehin ang isip ng True Lord ranks. Nagsimulang mag-concentrate si Old Su at True Lord Tai Xiao. Ang distansya sa pagitan nila ay medyo maikli, kaya ramdam nila kung gaano kalakas ang layunin ng espada. Ito ay isang bagay na hindi nila gustong direktang tingnan. Weng! Ang sinaunang espada ni Kang Yuyo ay nagsimulang manginig, at isang maliwanag na malamig na liwanag ang nagsimulang sumilaw mula rito habang iniluwa nito ang isang tumatagos na sinag na naglabas ng malamig na layuning pagpatay. Ang napakalakas na hangarin ng espada. Ang espadang iyon. Ang mga tingin ng lahat ay naaakit sa sinaunang espada. Malamang na may malalim itong kasaysayan sa likod nito. Sa ilang paghinga lang, Dom Obol, at triple pa nga ang aura mula sa Tattered Sword, habang tila nagising mula rito ang isang hindi kilalang kapangyarihan. Heavenly Despair Killing Sword, Random Slaughter Sword Style. Humihip ang buhok ni Kang Yuyo habang ang nagniningning na malamig na sinag ay tila sumanib sa kanyang katawan. Shoo shoo shoo. Ang mga alon ng sword lights ay kumikislap sa hangin at naging dahilan ng pagkawala ng kulay ng araw at buwan. Ang mga piercing sword beam na ito ay half-transparent, at sinira nila ang lahat ng nasa daan nila. Bam bam bam. Ang mga ulap at mga bundok ay madudurog saan man pumunta ang mga sinag ng espada na ito. Mabubuo ang mga butas na napakalalim, hindi man lang makita ang dulo. Mabilis na umiwas at buksan ang protective array. Buksan ang array. Nagkagulo ang Broken Moon Clan. Maraming manonood ang nanginginig sa takot sa harap ng pag-ataking ito. Tila libu-libong mga sinag ng espada ang nagsimula ng isang nakakatakot na pagpatay. Ang layunin ng pagpatay sa mga sword beam na ito lamang ay maaaring mawalan ng lakas na lumaban sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay sapat na para kritikal na banta ang normal na True Lord ranks. Ang True Lord Tai Xiao, Old Su, at Lintong lahat ay umatras habang sinubukan nilang tunawin ang kapangyarihan. Shoo! May mga bakas ng dugo sa katawan ni Lintong at hindi niya napigil ang mapasigaw. Ito ba talaga ang kapangyarihan ng isang tao sa True Mystic rank? Kahit si Yu Tianhao ay walang ganoong kalakas na opensa bago niya naabot ang True Lord rank. Gumalaw ang ekspresyon ni Zhao Fang, at nawala ang pagiging casual niya. Ang kapangyarihan sa Tattered Sword ni Kang Yuyo ay nagparamdam pa sa Ice Imperial Spear ng isang bagay.
Ang hakbang ni Kang Yuyo ay isang malawak na pag-atake na walang pattern at hindi maiiwasan. Woo! Isang alon ng kidlat ang lumitaw sa harap ni Zhao Feng at nagsimulang umikot ng mabilis. Ding ding ding! Lumipad ang mga sparks kung saan-saan habang nakaharang ang mga sword beam, ngunit may ilang malalakas na matutulis na sword beam na dumiretso sa Zhao Feng. Hiu! Naglaho ang figure ni Zhao Feng sa gitna ng hangin at kidlat. Gayunpaman, ang pag-unawa ni Kang Yuyo sa espada ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ilang matangkad na sinag ng espada ang nakalock sa kanya sa sandaling muli siyang lumitaw. Nagpahayag si Zhao Feng ng nagulat na ekspresyon. Weng! Boom! Sa isang dagandong, nagpadala siya ng alon ng hangin at kidlat na sum-iris sa lahat sa loob ng 20 yarda na radius. Malinaw na ang lakas ni Kang Yuyo ay lumampas sa inaasahan ni Zhao Feng. Napilitan siyang gamitin ang lakas ng isang True Lord rank. Hihihi, pagkatapos masunog ng kalaban, ang layunin ng espada ni Kang Yuyo ay tumaas sa ibang antas, at ang kapangyarihan sa loob ng sinaunang Inheritance Sword ay nagigising din. Ang Supreme Sword Killing Technique mula sa Seven Swords Inheritance ay talagang nakakatakot. Puno ng papuri at paghanga ang mukha ni Elder Bai. Isang hindi nakikitang hadlang ang hamarang sa mga alon ng sinag ng espada na lumapit sa kanya. Sa mga manonood, si Elder Bai lang ang madaling manood. Kung ikukumpara sa kanya, ang dalawa pang True Lord ranks, Old Su at True Lord Tai Xiao, ay nagpapanik. Kawili-wili, talagang karapat-dapat sa Seven Swords Inheritance. Masaya si Zhao Feng sa halip na magulat nang nagsimula siyang mag-flash sa paligid. Woo! Isang patong ng Asher Wind ang pumaligid sa kanya at nagpadala ito ng mga arco ng kidlat na sum-iris sa mga sinag ng espada na malapit sa kanya. Nakatuon si Zhao Feng sa paggalaw. Siya ay kasing liksi ng hangin habang paminsan-minsan ay kasing bilis din ng kidlat. Paminsan-minsan ay gumaganti siya sa bilis at lakas ng kidlat. Wind Lightning Chaotic Storm. Isang bola ng hangin at kidlat ang nabuo sa palad ni Zhao Feng habang lumilikha siya ng mga bagzo ng pongol na hangin at ulan sa 1 milyang radius. Boom! Ang buong lugar ay binalot ng maitim na ulap at kidlat. Ang kasanayang ito ay lumampas sa normal na mga diskarte at ginamit ang esensya ng Heaven Earth Yuan Qi sa maximum. Destruction Slaughter Sword Style. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kang Yuyo nang siya ay napaatras ng bagyo ng hangin at kidlat. Gumamit siya ng isa pang Inheritance Sword Technique at lumikha ng ilang Sword Wind. Bam! Ang bilis ng paghinga ni Kang Yuyo ay bumilis habang ang kapangyarihan ng paggising sa kanyang Inheritance Sword ay sumanib sa kanyang Sword Intent, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng 2 beses na mas maraming kapangyarihan kaysa sa karaniwan niyang magagawa. Gayunpaman, bagamat mayroon siyang kapangyarihan na hindi maihahambing sa dati, hindi pa rin ito mapigilan ang kaaway na nasa harapan niya. Naunawaan ni Zhao Feng ang pamana ng Wind Lightning Emperor, at bawat pagkilos niya ay naging sanhi ng pagiging maingat ng mga True Lord ranks. Wow! Isang bahid ng dugo ang tumagas mula sa bibig ni Kang Yuyo nang maputi ang kanyang mukha. Weng! Isang hangin ang umihip kay Kang Yuyo na nagpamanhid sa kanyang katawan. Natalo ka! Dahan-daang damaykit ang kamay ni Zhao Feng sa balikat ni Kang Yuyo. Si Kang Yuyo ay gumamit ng malalakas na galaw ng sunod-sunod at mahigit kalahati ng kanyang Yuan Qi ang naubos, samantalang si Zhao Feng ay puno pa rin ng enerhiya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng True Lord rank at True Mystic rank. Hindi pa tapos. Heaven Sword Defiance Slaughter Style. Isang kaluluwang nanginginig na sword intent ang bumangon mula kay Kang Yuyo at tila ginawa nitong dilim ang liwanag. Para bang determinado siyang manalo, kahit naiikot ang langit at lupa. Nang hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo, ang gutay-gutay na sinaunang espada sa kanyang kamay ay kumislap patungo kay Zhao Feng sa isang magandang arco. Nag-iba ang ekspresyon ng bawat isa nang mapanood ang eksenang ito. Kahit na hindi ko lubos na makita ang layunin ng espadang ito. Ang espadang ito ay sapat na upang patayin ang higit sa kalahati ng True Lord's ranks, at maging ang mga nasa late stage na True Lord rank ay mahihirapang umatras ng hindi nasaktan mula sa ganoong kalayuan. Napalitan ng kaligayahan ang mukha ni Elder Bai. Siya ay umaasa na ang espadang ito ay makakapatay kay Zhao Feng. Sa kabilang banda, natigilan sina Tai Xiao at Old Su. Walang alinlangan,
Ang layunin at kapangyarihan ng espada ni Kang Yuyo ay umabot na sa rurok ng sword daw. Maging ang dalawang True Lord rank na ito ay nakaramdam ng kawalan ng magawa laban sa hakbang na ito. Boom! Isang alon ng nakakabighaning tubig ang hamarang sa nakakatakot na espadang ito. Whoosh! Ang alon ng tubig na ito ay tila may lambot na hindi mailarawan. Pagkalipas ng dalawang hininga, mahigit 70% ng magandang sinag ng espada ay kupas na. Isang maliit na liwanag lamang ang nakadaan sa ripple. Malamig ba ang pakiramdam? Inabot ni Zhao Feng at hinawakan ang maliit na sugat sa kanyang balat. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Minamaliit niya ang kanyang kalaban. Higit pa rito, ang huling espada ni Kang Yuyo ay hindi inaasahan, at ang kapangyarihang taglay nito ay sapat na upang pumatay ng isang normal na True Lord rank. Gayunpaman, mabilis na gumaling ang maliit na sugat na ito sa tulong ng kanyang bloodline power. Zhao Feng, hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ka. Ginamit mo ba ang iyong tunay na lakas? Mapait na ngumiti si Kang Yuyo habang siya ay nahimatay. Ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay sapat na upang patayin ang higit sa kalahati ng True Lord ranks doon, ngunit halos hindi nito napinggan si Zhao Feng. Yuyo. Sa isang flash ng puting liwanag, hinawakan ni Elder Bai si Kang Yuyo. Sa Broken Moon Clan, napabuntong hininga si Old Su, First Elder, at kasama. Bagamat ang huling espada na iyon ay nakakatakot at nakakatakot, mas hinahangaan nila ang lakas ni Zhao Feng. Sa harap ng hakbang na iyon, nakapag-react pa rin si Zhao Feng, at mayroon pa siyang malakas na depensa pati na rin ang mga kakayahan sa pagpapagaling. Pagkatapos nito ay lumabas si Zhao Feng mula sa hindi kilalang mana, umuunlad na siya na parang isang Diyos. Ang kanyang bloodline, pati na rin ang kanyang mga kasanayan, ay tumaas ng mabilis. Ang mga mata ni Elder Bai ay kumislap habang nakatitig kay Zhao Feng saglit. Nakaramdam si Zhao Feng ng mahinang layunin at panganib na pumatay, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pag-atres. Maya-maya, tumingin ng malalim si Elder Bai kay Zhao Feng at umalis. Mayroon lamang siyang 60% pagkakataon na patayin siya. Ang brat na ito ay nakatutok sa hangin at kidlat. Speed and offense ang forte niya. Defensive din ang eye bloodline niya at nakakapagpagaling. Napakahirap na patayin siya. Nadama ni Elder Bai na ito ay masyadong magulo. Halos wala siyang nakitang kapintasan mula kay Zhao Feng at naramdaman niyang sumakit ang kanyang ulo. Higit pa rito, may dalawa pang True Lord ranks dito at ang Iron Blood Religion ay hindi simple. Pinakamabuting huwag silang masaktan. Dahil sa mga dahilan na iyon, sumuko si Elder Bai sa pagpatay kay Zhao Feng pansamantala.